Parang legendary tuloy si Enrile, no? Nakarating na yung 100 years old, no? Hindi biro yun, no? Siguro healthy living siya, kaya umabot siya ng ganun edad, no? Wala namang healthy living na maabot ng ganun talaga nakatagal, no? Ha? Oo, kasi sa pagkain din eh. Tsaka sa deal sa stress management, kung less ang stress management na isang tao, talagang tatagal siya. Kung mataas ang stress level niya sa katawan, siya tatagal lang ng ganong edad. Mababa siguro stress level ni Enrile. Although nasa stress pero mababa. Naging Senate President din si Enrile, no? Wait ba to? Si Pacman pag kumakain ito, nakamalunggay pa to. Oh. Nilalagyan niya ng malunggay kaya pampalakas niya. Walang araw na hindi kumakain si Pacquiao, palagi siya kumakain ito. Yung kaibigan ko. Dami ng Diyos ko. Kasi nakakontrata na si ate sa akin mag-mix. Sabi niya ate, mahina lang ha, dadaanin mo lang sa kamay ko ha. Dadaan lang, didikit lang. Huwag mong lagyan ng walang protective gear. Kamay ko. Oo, ako. Kasi mapagbibigyan niya ako tulad ng isang hirap-hirap. Tataas ang Diyos ko. Hey! Siya, habang nag-image kami. Shout out! I'm the next Manny Pacquiao. Dadami ang views. Dami nagagalingan sa akin no, nagla-live ako ng shadow boxing na may clubs. Dami kong views, 199, 200 sa live.
Marami nagagalingan sa akin, akala mo lang. Alam naman nila kung hindi ako magaling eh. Kikita, ang liksi ko. Hindi sila makapaniwala sa body build ko, dapat mabagal. Ang liksi, ang bilis. At siguro katas ng exercise workout ko no, nagko-contribute. Talented, hindi gifted. Kasi maliit ako, hindi naman ako nagaganyan eh. Espada-espada ang ginagawa ko, no? Hindi naman ako nagsha-shadow boxing. Siguro natutunan ko nun eh, ano ako ngayon, inborn. Gifted lang. Naumpisa lang ako paglaki ng ganun-ganun. So, pag natin i-close doon. Malay. Ang ganda, naisip ko nga, na-imagine ko, ang ganda nga ng fantasy. Kung halimbawa nasa boxing na ako industry, napag-uusapan ako sa labanan si Eman. Ang napanagiripan ko pa, habol lang habol si Eman sa akin, nagbe-message pa siya sa social media. Super Ho, let's fight, I want your belt. No! I will fight you if you offer me $50 million. Ganyan, pinapataas ko kasi ako yung daking eh. Takot ako eh. Pinapataas ko yung presyo kung para di ako matalo. Sa akin yung habol siya ng habol. Parang ako yung Floyd. Nagkaroon itong feeling ng takot pero hinahabol. Pero wag ko na. Labanan ko nila iba, wag yung anak niya mamaya ikagalit ni Pacquiao yun, ako. Ba't mo kinama to sa anak ko? Siyempre, big deal sa kanya yun. Oh, no? Anak niya yun eh. Legendary, mahirap. Kung tatalunin ko siya, wag ko siyang puruhan. Oh, anak na legend yun, baka ma-death threat pa ako. No? Mahirap na. Alam mo naman, kaya ko yun eh. Nakita mo naman Estelo, di ba, nagugulpe rin. Ganun lang siya, wala siyang cover, ma. Ang dali niya singitan ng duelo, oh. Pag sumuntok siya, wala siyang cover, lahat ng kamay niya nakababa. Eh, open yun sa ganun ko. Pahilig pa naman ako mag-shadow boxing ng uppercut. Uppercut ko lang yun, ako. Sa akin lilipat yung kasikatan niya. Sa akin lilipat yung subscriber niya sa YouTube. Matatanggal, malilipat sa akin pag natalo ko siya. Ganun yung mag-training hard lang ako. Pala yun, pag nagkikwento kami, sabi ni Papa, pag napapanood niya yung Bacosa, Yusuf, naku, kaya mo itong Bacosa na to. Kaso, hindi papayag si Pacquiao na talunin mo ng ganun-ganun lang yung anak niya. Kasi, siyempre, alam naman natin, may kakayahan ka talunin. Lilipat sa'yo kasi kata. Siyempre, hindi papayag yung Pacquiao. Babayaran ka ni Pacquiao para magpatalo. O opera ka, kausapin ka man si Sinang. Gusto mo ba sumikat o magpaldo ka? Ano sa palagay mo? Kasi sasabihin ni Pacquiao, akitin ako siyempre. Kung kasi kato, sandali lang yan, hindi mo mapapakain niya sa pamilya mo. Sandali lang yung malilipat din sa iba. Yung palipat-lipat na kasi kato sa boxing. Pag pera, matagalan yan. Binili ko pera. Nagpatalo ako, pero hindi knockout. Hindi lang ako sumusuntok, pero hindi ako nagpatumba.
Nakakuha na ako ng sabaw ko. Oh, ang bilis ng oras pag dialysis. Pag hindi dialysis matagal, no? Alam mo na, second home na yun. Oh. Pangalawang tahanan ng mga taong may problema sa kidney. Tama naman yung sinabi ng nurse. Totoo naman kung hindi mo magiging tahanan yun lason na katawan mo, no? Hindi ka lang makaihi lahat. Ganda pala, kaya pala may bayad ng mga dialysis. Yung pala ganito nalaman ko. Pagka may bayad ka pala, hindi ka gagabihin, tapos ka na kagad, umaga pa lang na isasala kapag nagbabayad ka. Hindi pala kagandahan ng bayad. Pag hindi ka nagbayad, first come first serve ka lagi. Kasi libre. Pag nagbayad ka, hindi mo nararanasan na umuwi ng gabi. Halimbawa, alas 8. 12, nasa bahay ka na, hapon. Yun ang kagandahan pala daw na may bayad. Pag libre, sacrifice, wait. Walang bayad eh. Kaya bihira magkaroon ng kidney transplant sa Pinas kasi maraming tao gusto pa mabuhay, no? Kaya ingat-ingat sa mga magpakampante. Kaya no choice sila kung dialysis kung wala magbibigay ng kidney, no? Wala talagang tao na gusto na isang kidney lang, lahat gusto lang parehas may kidney. Kaya hirap magkaroon ng donor, ano? Wala, totoo naman maski sinong tanongin mo, lahat gusto kompleto kidney, babae malalaki. Ayaw na may isa. Pero lang kung may cancerous, tatanggalin nila. Pero kung hindi naman cancerous, ba't sila mag-donate, diba? Kaya moral lesson, mag-ingat sa kidney. Kasi hindi lahat nadadaan sa bayad. May will ang tao mabuhay. Hindi nadadaan sa pera. Kaya huwag pakampante yung may pera yan. Gusto nga ng pera pero gusto nga rin nila mabuhay. Gusto nila marami pa silang mapala sa mundo na kota. Wala silang kota kung isa na lang kidney nila bilang na araw nila, di ba? Hirap na kasi lagi ng pagod. Hindi ka na makapag-jogging. Kasi sasakit yung bato mo, isa na lang. Di ba? Kawawa nga yung mga nakikita ko sa YouTube. Isa na lang hindi na makapag-jogging, lakad-lakad na lang kasi baka mapuruhan yung isa na lang kidney nila. Sumakit. Walking na lang, hindi na pwede yung jogging. Yan ang disadvantage ng isa na lang bato. So, ayoko to. Gusto ko. Ano ba yan? Hindi ko magustuhan. Sa'yo na lang. Para lumakas-lakas ka. Pagkahabang nanonood tayo, para hindi na nakakapuyat sa akin, papasahe ka na. Karapatan ka naman. Anak mo naman ako eh.
Dati, yung boxing, wala pa ng mga legit na yan. Ang boxing dati, naglalaban-laban ng mismatches. Matataas na timbang laban sa mga bababang timbang. Kaya, mas delikado pa noon ang boxing. Kasi naglalaban yung hindi equal ang weight. Ngayon, nilagay na yung weight division para magpatas yung laban. Hindi parang Spartacus na malaki sa maliit. Spartacus ang tawag dun eh. Naglalaban yung dihado sa angat. Totoo nga yung Spartacus, nabasa ko sa internet. Real life story pala yun. They fight for freedom against slavery. Oh. Kaya sila hinahunting ng Romano para bumalik sa pagiging slave nila. Para kakainin, tapos ilalaban, tapos mamatay. Ilalagay lang sila sa isang, susunugin lang sila. Ayaw na nila ng ganon. Kaya sila nagtitipon labanan ng Romano. Ang gusto ng Romano, manatili silang slave. Ayaw ni Spartacus, pagod na siya eh. Pagod na siya maging palamunin para kinabukasan patay na siya sa tournament. Napagod siya. Kaya tama lang yung pinaglalaban nila naman. Namatay siya at least siya na labanan niya yung kanyang freedom.